makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Hi, ma'am. Welcome, welcome. Abigail, hello. Hello, Juliana. Stan, hello. Yep. Look at me. Welcome back. I'm Maxine. Hello. Jessica. Very much. Nice one. Magandang hapon po. Thank you for joining us. Magandang hapon po sa mga kapuso. Sino po dito ang batang 80s? Yeah! Sino ang pamilyar sa musika at sayaw nung dekada 80? Kayo! 80s kid. Ako rin, batang 80s, pinanganak ako nung 80s. Nako, very good yan. I-flex nyo po yan mamaya kasi may pa-challenge po tayo rito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud. Ngayong hapon, ang mga pamilya maglalaro ay pinangungunahan ng dalawang artistang kabilang sa pelikulang Bagets na ipinalabas po noong dekada 80 o 1980s. Sa mga hindi po pamilyar sa Bagets, ang Bagets po ay landmark teen-oriented movie noong 1984 na nasundan agad ng Bagets 2 on the same year. 1984, ganun kalupit. Kaya eto na po, kilalanin natin ang mga original na Bagets. Ang kabilang teammates na Bagets din. Kaya unahin natin ang walang kasupas-kupas na pinapanood po natin recently sa afternoon soap na Forever Young. Please welcome ang Forever Young na si Ms. Yula Valdez. Kasama ang Team Valdez. Yes, Team Valdez. Okay. Hello, Ms. Yula. Sino-sino po ang kasama natin sa Team Valdez? I have my big me, si Miguel, Hello, Miguel. and my not so mini me, si Juliana, Hello, Juliana. and my nephew, si Stan. Hey, Stan. What's up? Welcome. Speaking of Bagets, ibig sabihin, young. Young. Pero marami na dyan, mga Gen Z and then the millennials. Yes. Ano ba yung pinagmulan kaya ng word na Bagets, Miss Yula? Yung word na bagets ay galing sa bagito, newbie. Ayun. Walang experience. Yes. Yan ang Hence the meaning age, yan. di ba? Dahil yes. kaya ganyan, Bagets. Bagets ang tawag doon sa kanila. Pag sinabing bagets, yan yung mga bata. Yan, mga bata. And mga ilang taon kayo nun, yung cast ng Bagets when you did that movie? Yung first na bagets, yung bagets, I was 14. Yes, 14. Grabe, talaga, teenager. So, minsan, di ba, alam natin Bagets, meron din sinasabi, forgets. Forget. Diba? May Bagets, may forgets. Kaya, yun Malayo-layo pa mga doon. 40 up siguro. Anyway, good luck, Team Valdez. Thank you. Narito ang inyong makakalaban. Nako, tinitilian ng maraming mga kababaihan. Hanggang ngayon, please welcome Mr. Ramon Christopher Angkin. Gutierrez. Very much. Welcome back. Thank you. At siyempre kasama ang buong Team Gutierrez. Kay Monch, sino Yes, kasama? ito, kasama ko yung dalawang anak ko. This is Jessica, Maxine, tapos ang pamangkin ko, si Ricky May. Yes, Ricky May. Opo. Kuya Monch, kung si Miss Yula ay around 14, ilang taon kayo nun, nung Bagets? Mga bagets to, mga ganun din, 14, 15. Wow. Napanood niyo na ba? Napanood niyo na, Jessica? Yes. Talaga? Part 1, Part 2, Part 2. Both. Both? Wow. Supportive. Wow. Hindi, obligado. Pero ano yung different? Kasi ang lakas tong fashion noon, di ba? Nung mga movies na yun, yung may, ano yung pinaka-remarkable sa'yo? Halimbawa ako, yung nakatali yung buhok. Di ba parang ganun? Maxine, ano naalala mo doon sa Sobrang ganda ng mga graphic t-shirt nila sa Bagets 2. That's true. Parang ganyan, di ba? May mga ganyang feels. Ganda. May mga ganyang feels. Palagi kong sinasabi kay Papa na sana natago niya. Kasi back in style na uli siya. Di ba? Bumabalik sila. Pati yung mga pantalon. Ano ba yung pantalon nun? Parang uso nun yung fino-fold yung dulo ng maong Yung parang tinutupi baston mo. na
acid wash ba yun? O sa mga bagets, game na ba kayo? Game na! Sa mga kasamang bagets sa Team Gutierrez, are we good? Yeah! Good luck! Here we go. Up to 200,000 pesos ang nakataya. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Ms. Yula, Kuya Monchi, let's play round 1. Come on. Eto na. Top 7 answers are on the board. Okay, nahulog sa timbang na may tubig ang cellphone mo. Anong gagawin mo? Go! Kuya Monching. Kukunin. Siyempre. Huwag natin iiwan doon. Parang sayang naman. Kukunin agad. Survey says, yes. Nandyan siya. Miss Yula, nahulog sa timbang may tubig ang cellphone mo. Anong gagawin niyo? Tutuyuin. Tutuyuin? Be specific? Pupunasan. Pupunasan. Okay, nandyan ba yung pupunasan? Yun! Okay, Miss Yula, pass or play? Play. Play. Okay, hey, Mons, balik mo na. Let's play round 1. Marami kasing ways paano tuyuin eh. Miguel, nahulog sa timbang may tubig ang cellphone. Anong gagawin mo? Ilalagay ko sa bigas. Lalagay sa bigas. Nangyari na sa iyo? Di ba? Pero effective ba talaga? Pero sinasabi talaga, di ba? Matagal Ilalagay lang. mo sa bigas. Audience, sang-ayon ba kayo? Sang-ayon din kaya ang ating sinurvey ilalagay sa bigas? Top answer. Juliana, so imagine nahulog mo yung cellphone mo sa isang timbang may tubig. Anong gagawin mo? Paayos ko. Nga naman. Maayos natin yan. Nice one, Stan. Again, nahulog sa timbang may tubig ang cellphone mo. Anong gagawin natin pagkatapos? Patutuyuin muna. Paano? Kasi may mga Tatapat sa specific electric ways. Electric fan. Para may electric fan, may hangin. Pahahanginan. Nandyan po ba ang pagtapat sa electric fan? Yep. Yan. Sige yan. Basta may hangin. Yun na yun. Miss Yula, we got 2 more left. Nahulog sa timbang may tubig ang cellphone. Anong gagawin mo? Bibiling bago. Yan! Yung sa luma, wala na siguro yun. Mukhang sira na. Bili na lang tayong bago. Survey says, wala, Miguel. Ano pa kaya? Ano pwedeng gawin? Sa cellphone nahulog sa timbang may tubig. Tapon ko yung tubig. Okay, tapon yung tubig. Para matira yung cellphone, tapos saka gagawin lahat to. Pwede naman. Why not? Di ba? Parang kinuha lang din. Itatapon ng tubig. Oh, wala. Hado, Gutierrez family. Juliana, you have to get this, para hindi sila makapag-steal. So, nahulog sa timbang may tubig ang cellphone. Anong gagawin natin? Itapat sa araw. Patutuyuin sa araw. Iba naman yun. Pwede to. Pwede. Tapat daw natin sa araw. Let's go. Let's see. Yes! Great. Stan, one more left. Ano kaya? Nahulog yung cellphone sa timbang may tubig. Ano pwede natin gawin? Patayin. Papatayin. Turn off. Turn I-shut off yung off. cellphone ka. Kasi Shut siguro off. on yun. Kailangan i-off mo ka agad. Oo. Survey says, wala. Ricky May? Ricky May? Mahirap eh. Ready? Yes. Okay. Nangyari na ba sa'yo? Nahulog sa tubig ang ano mo? Actually, Cellphone? hindi cellphone, pero yung Game Boy ko nahulog sa toilet. Alam mo yung mga toilet na yan, parang nanghihigop talaga ng mga paborito nating device. Pero ginamit ko pa rin. Okay. Kasi yung ginawa ko, hinipan ko. Nipan! Lalo na yung cartridge. Yes. Ganunin mo. Maxine? Iihipan. Hihipan ulit. Hihipan. Jessica. Sisigaw. Sisigaw! Oo, di ba? Yung instinct, di ba yun yung natural reaction? Kaya mo, naku, pinahirapan nyo naman daddy nyo. Okay. Nahulog sa timbang may tubig ang cellphone. Sabi ni Pamangkin, siyempre, Ano sabi hihipan mo? natin. Hipan. Tapos sabi ng dalawang anak ko, sisigaw at Iihipan. hihipan din. Kuya Mons, ano kaya sa'yo? Hihipan. Hihipan! Isa na lang ito. Ito kaya ang hinahanap natin. Hihipan daw nila ang cellphone. Wala! Thank you! Okay, number 4. Ito, medyo weird ito itong number 4. Pero ito talaga yung sinabi sa survey. Imagine number 4 pa siya, medyo mataas. Number 4, please. I-on agad. Baliktad naman. Oo, dapat ngayon ito i-on ka agad. Round 1 goes to Team Valdez.
Meron agad sila 79. Ang Team Gutierrez, syempre, babawi sa mga susunod na round. Pa rin po kayo sa Family Feud. Ongoing ang laban ng dalawa sa mga bida ng Bagets movie franchise na sina Miss Yula Valdez at Mr. Monching Gutierrez. Leading with 79 points ang Team Valdez. At ngayon, tusunod na magtatapat ang son ni Miss Yula and daughter ni Kuya Monching, Miguel and Jessica. Let's play round 2. Come on. Yes. Trivia po kay Miguel. Si Miguel po ay isang boksingero. Oh, wow. Miguel, how did you get into the sport? Bata ka pa lang. Actually, no. Nung college kasi, sa Manila, yung mga classmates ako na, hold up. Tapos may Elorde doon. So, nag-aaral naman ako ng boxing. Pero nung 23, gusto ko ma-experience lumaban. Para lang matesting. Iba talaga yung experience pag lumalaban. Wow. At saka ano talaga, siguro lifelong na yan. Ibang workout talaga yan. May Actually, yun pa rin ang laban workout tuloy-tuloy. ko Okay ba kay Mami na nagko-compete si Miguel? Okay lang? Nanood ako Nanood. actually, pero nung malapit na yung laban niya, medyo kinakabahan na ako. I'm sure sobrang exciting yan. Pero para sa inyo. syempre gusto ko lang din isupport ko anong gusto niyang gawin. That's right, that's right. Para ngayon, kakaibang laban naman ito. Easy lang. Jessica? Easy. Good luck. Miguel, Jessica, here we go. Here's your question. Top 6 answers ang hinahanap natin. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing bakulaw? Go. Pangit. Miguel. Pangit. Pangit. Bakulaw. Okay, nandiyan ba ang pangit? Meron. Jessica, una mong naisip kapag sinabing bakulaw? Ano po yung bakulaw? Bakulaw. Imagine mo na lang. Hindi mo pwede sabihin kasi yun yung answer. How do you, pag narinig mo yung word, Kadire. ano yun? Kadire. Yan. Sige. Di ba may feeling yan eh. When you hear a word, kahit hindi mo alam, may association yan ng mga pakiramdam o itsura. Ang sabi ni Jessica ay, kadire. Oh, wala. Okay, it's okay. Pass your play, Miguel. Play. Alright, let's go. Let's go play. Mamaya malalaman natin kung anong bakulaw. Juliana, ano una mo naisip pag sinabing Hindi ko bakulaw? rin alam yung meaning ng bakulaw eh. Okay, just guess. Just guess. Mabaho. Mabaho! Okay. Parang tunog pa lang ng pangalan. Medyo mabandot na. Mabaho? Wala mabaho. Stan? Nakakatakot. Nakakatakot. Okay. Survey says, yes. Miss Yula, una mong naisip pag sinabing bakulaw. Monster? Monster. Survey says, actually parang yung monster, yan yung direct English translation ng bakulaw eh. Parang ganun eh. Correct, oo. Pwede, di ba? Okay. Miguel, siguro sa boxing may ganun, di ba? O sa ibang sport. Ano una mo naisip pag sinabing bakulaw? Kakaiba yung itsura. Kakaiba itsura. Di ba? May something different daw. Kakaiba itsura. Oh, wala. Alright. Okay, ano una mo naisip pag sinabing bakulaw? Matapang. 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 Okay. Malaki. Malaki. O bakulaw. Jessica. Pass. Joke. Okay lang mag-pass. Ay, hindi ko, ano, Okay lang. Wala. It's okay. Wala Kuya talaga. Mons, alam mo to, for sure. Ang una mo naisip kapag sinabing bakulaw, ang dami pa nito. Isa lang kailangan natin. Mataba. Mataba. Oh, malaki. Mataba. Ha? Nandiyan kaya ang mataba? Nandiyan ba? Ang malaki o mataba? Yo! Di ba? Bakulaw. Kaya sa basketball, actually may iba pang definition. Halimbawa sa sports, pag sinabing bakulaw, magaling. Di ba? Parang talagang babalyahin ka. Pero ito, after seeing these 3 definitions, I'm sure magiging malinaw na, Jessica, kung anong bakulaw. Number 5, ano ba ang bakulaw? Sabi nila. Kapre. Ganun. Number 4. Tawa ko. Hindi yan. Ito. Parang, hindi, pag sinabing bakulaw kung magalit. Kasi parang kakaiba. Number 2. Ayan. Gorilla. Ayan. And just like that, we have an exciting game. Team Valdez, 79. Team Gutierrez, 70 points. No, siguradong bakbakan na ang susunod na round dito ang double points. Nagbabalik po ang Family Feud.
Kanina ay nabanggit sa question ang bakulaw. FYI lang po ang bakulaw po ay isang term for apes. Gaya ng gorilla, di ba? Orangutan. Yan, chimpanzee, yan. Yan yung isang term sa mga ganong klase. O, kamusta na kayo? Okay lang ba kayo? Yung mga laging sumusubaybay sa show? Kayo po, yung mga parati po nating gustong batiin, yung mga nasa probinsya, yan, lalong-lalo na yung mga tiga Carmen, Cotabato, Monte Vista, Davao de Oro, Pagudpod, Ilocos Norte, Gubat, Sorsogon, Barotac Viejo, Iloilo at Cabacan, North Cotabato. Isali na rin natin yung mga kababayan nating mga kapuso OFWs sa Al Ain, Abu Dhabi. Nandiyan yung mga nasa Osaka, Japan. Hello po sa inyo. Homestead, Florida, USA. Tuloy-tuloy lang po kayo sa panonood, whether sa TV or sa live stream. Kaya maraming salamat po sa inyo. Now back to the game. 79 versus 70. Team Valdez is leading. Kaya eto na ang mga prinsesa. Nina Yula and Monching, sina Juliana and Maxine for round 3. There we go, double points round. Top 7 answers are on the board. Magbigay ng hayop na madalas makita sa mga tattoo. Go! Maxine. Agila. Agila. Nandiyan ba ang agila? Yes. It's a bird. Juliana, pwede pa ang top answer. Mga hayop na madalas makita sa tattoo. Tigre. Tigre. Yes, di ba? Tigre. Mga fierce. Nandiyan ba ang tigre? Yes. Pero mas mataas ang agila, Maxine. Taas, okay? Play. All right, let's go. Let's play round 3. Ricky Bay, magbigay ng hayop na madalas makita sa tattoo. Dog. Aso. Oh. Lalo na kung, di ba, dog lover ka. Yes. Pwede yan, di ba? Oo. Top yan. Nandiyan ba ang dog? Yeah. Yep. Three months. Magbigay ng hayop na madalas makita sa tattoo. Snake. Yan, snake. Black mamba. Snake. Parang si Kobe Bryant. Nandiyan ba ang snake? Top answer. Jessica, hayop na madalas makita sa mga tattoo. Dragon. Dragon, isa pa yan. Nandyan ba ang dragon? Sabi po nila, swerte yan. Nandyan ba ang dragon? Yan. Bakulaw, pwede ba? Tatong bakulaw? Maxine, magbigay ng hayop na madalas makita sa mga tattoo. Pusa. Oh, kung may aso, siyempre baka may pusa. Nandyan ba yung pusa? Walang pusa. Ayaw nila. Ricky May, ano pa kaya? Mga hayop na madalas makita sa tattoo. Unggoy. Oy, unggoy. Unggoy. Yung maliit na version ng, ng bakulaw. Bakulaw, oo. Unggoy. Wala rin. Team Valdez, time to huddle. Okay, Kuya Monching, magbigay ng hayop na madalas makita sa mga tattoo. Ayan ako, ayan nakabutan. Ito na, may game plan na sila. Butterfly or owl. Ay, ito. Ano kaya? Ano kaya? Hayop na madalas makita sa mga tattoo. Ano kaya? Lion. Lion, Juliana? Paro-paro. Paro-paro? Miguel? Gorilla. Gorilla! Wow, may unggoy kanina. Ba't to, gorilla? Miss Yula, isang tamang sagot lang. Ano kaya sa inyo? Hayop na madalas makita sa mga tattoo. You got 3 seconds. Leon. Leon. Alright. Ang sabi po nila ay Leon. Sabi ng ating survey sa Leon ay... Let's find out sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back sa More Tawa, More Saya episode po ng Family Feud. Malupit ang game between the families of Miss Yula Valdez and Mr. Ramon Christopher. Kanina, bago mag-break, tinanong natin, Team Valdez, hayop na makikita sa mga tattoo at ang sagot nila pang steal ay Leon. Okay? Tingnan natin kung nandyan yan. Kung nandyan yan, magli-lead po sila at tatambakan nila ang Team Gutierrez. Nandyan ba ang Leon? Wala! Alright, let's see. Ano na ito? Number 7. Is yung koi fish, halimbawa, which means perseverance and growth. Diba? Parang yun madalas nakikita natin. Number 3. Paru-paro. Means transformation. Yes. Di ba? Or freedom. Yan po. After 3 rounds, ang Team Gutierrez is leading with 204 points.
Team Valdez, syempre, ito, hahabol na sa ating final round. So, eto na po. Hindi pa final ang score, ha? Kasi syempre, meron pang isa dito talaga nag-aahabulan. Kaya, hagaharapan na po ang pamangkin ni Miss Yula at ni Kuya Monching, Stan and Ricky May. Let's play the final round. Yep, triple points. Top 4 na lang. Ang tanong, kapag sinabing ang artista ay veteran, siya ay blank. Ricky May. Matanda. Or may edad. May edad. May edad. May edad. May edad. Madami, Sabi ni Ricky oh. May, may edad. Meron na. Meron, may dalawa pa. Pag sinabing ang artista ay veteran, siya ay blank. Magaling umarte. Magaling umarte. Yeah. Yes, sinasabi nga, na veteran moves. Na veteran moves. Magaling umarte. Top answer. Stan, pass or play? Last round, Stan. Play. All right, let's go play the final round. Miss Yula. Yes. Eto, pag sinabi ang artista ay veteran, siya ay blank. Matagal ng artista. Matagal na sa industriya. Yes. Di ba, nandyan ba yan? Siyempre, one more to go. At eto na, panalo na kayo, Miguel. Kapag sinabing ang artista ay veteran, siya ay blank. Madami nang nagawa. Marami nang nagawa. For the win, nandyan na ba yan? Marami nang nagawa. Wow! Grabe. Ang ating final score, Team Valdez, 379 points. Team Gutierrez, you put on a very good fight. Thank you. Grabe. Thank you, Nice try, Jessica. nice try. Maxine, Thank you. Ricky May. Thank you. Ulitin natin ito, ha? Ulitin natin. Palakpakan po natin ang Team Gutierrez na mag-uwi po na 50,000 pesos. Very close. Pero eto. Yes, napapasayo ako. Daming wit. Kahit walang tugtog. Miss Yula, you Yes. won 100,000 pesos already. Sinong dalawa maglalaro sa ating Fast Money Round? Anong gusto? Ikaw. Si Stan? Stan? And ako? O sige, ako. Miss Yula and Stan, here we go. Na-serve po nilang tagumpay kanina at syempre, hopefully pati sa ating Fast Money Round. Pero relax muna sila at ito na ating huling Guess to Win promo question of the day. Welcome back to Family Feud. Kasama po natin si Stan ng Team Valdez. Nanalo po na sila kanina ng 100,000 pesos. Gusto po nila mag-uwi ng total cash prize of 200,000 pesos. At syempre, panalo rin ng 20,000 yung napiling charity. Ano yung napili natin? Pause. Pause. Yan po, pause. Now, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Tara na. Kapag sinabi ng isang tao na wala akong binayaran sa kuryente, bakit kaya siya walang binayaran? Go. Wala ako sa bahay. Nag-abroad ako. Madalas, ang public schools ay may kakulangan sa ano? Libro. Body part na madalas may naiipong libag. Kilikili. Kilalang manghuhula sa Pilipinas. Madam Auring. Hey, pag sinabing keep the change, magkano kaya ang sukli? 50 pesos. Let's go, sir. Ito, bili tayo. So, pag sinabi ng tao na wala akong binayaran sa kuryente, ba't kaya? Kasi siyempre, wala ako sa bahay. Alam mo, walang nagamit na electricity. Ang sabi ng survey natin ay, huy, bakit kaya? Ang public schools madalas sinasabi ay may kakulangan sa libro. Nandiyan ba yan, survey? Meron. Nice. Body part na madalas may naipong libag, kilikili. Ang sabi ng survey natin, wow! Kilalang manghuhula sa Pilipinas, Madam Aurin. Survey says, wow! Pag sinabing keep the change, magkano kaya sukli? 50 pesos. Ang sabi ng survey, wow! Okay. Medyo galante, medyo. Kaya, Stan, 82 to go. Let's welcome back Miss Yula. Miss Yula? Hula po ninyo, more or less, ilan kaya nakuha ni Stan? 50? Sabi ni Pamangkin, hindi. Good news, 118. So meaning 82 more points. Okay. Ano kaya? Okay, we will try. Good luck, Miss Yula. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Stan. So bigyan niyo po kami ng 25 seconds sa orasan. Kapag sinabi ng isang tao na, wala akong binayaran sa kuryente,
Bakit kaya siya walang binayaran? Nakakabit. May jumper. Ha! Madalas ang public schools ay may kakulangan sa ano? Sa gamit. Sa school. Be specific. Anong kakulangan sa gamit? Mga upuan. Body part na madalas may naipong libag. Kilikili. Bukod sa kilikili. Leeg. Kilalang manghuhula sa Pilipinas. Let's go, Miss Yula. Alright, ito muna. Pag sinabi, ito, hindi na natin naabutan. In case, no? Pag sinabing keep the change, magkano kaya ang sukli? Siguro mga 50 centimos. 50 centimos naman. Pero ang sabi, kanina ni Stan ay 50 pesos. So hindi natin nasagot, but so because of that, Hindi ako umabot. walang score Yes, siya. yes. Pero ang top answer dito ay 5 pesos. So kung 5 pesos, keep the change mo na yan. Okay. Ito, kilalang manghuhula sa Pilipinas. Sino kaya ang gusto niyo? Ang gusto ko sabihin si Rene Mariano, pero ina-update ko kung sino yung kilala ng mga natanong nyo. Iyon! Ang top answer ay Madam Auring. Madam Yes, Auring. kilala lang lahat So, yan. eto na exciting part. Body part na madalas may naiipong libag. Ang sabi niyo, ang sabi ng survey ay, yo, kilikili. Top answer ay kilikili. Eto na, madalas ang public schools ay may kakulangan sa ano? Ang sabi niyo ay upuan. Ang sabi ng survey, 10 points. Ang top answer ay libro. Nakuha ni Stan. At ang huli, pag sinabi ng tao, wala akong binayaran sa kuryente, ba't kaya siya walang binayaran? Ang sabi niyo, jumper. Okay, Miss Yula, we need 48. Nandyan ba ang jumper? Ilang kayang puntos? Top answer! Yay! Top answer yun! Kinulang ng 3 points! Oh, pero ang galing. You got the top answer. Wow, wow. Congratulations, Team Valdez. Very, very close. Mag-guess ako ulit. Very, very close. Nanalo po sila ng 100,000 pesos. Wow. Very, very close. Ang galing, ang galing. Galing. Meron ulit. Siguraduhin natin na may third Yes, try. yes, Alright, yes, Miss yes, Yula? yes. Palakpakan po natin muli ang Team Valdez at siyempre ang Team Gutierrez. Thank you. Wow. Kahit ako lahat ng member ng pamilya ko. Ikaw na. Kayo na ang sasagot. Grabe. Long live ang dekada 80. Mabuhay ang 80s. At siyempre ang next generation, mabuhay din kayo. Kaya maraming salamat po sa lahat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.